kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Kakanta? Okay. Baka mali yung nasa isip ko. Baka mali. O, tuloy natin. Baka mali lang yung nasa isip ko. Nagulat lang ako. Bakit kakanta? Okay, shoot. Tuloy natin. Doon yun sa KJC Compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. First time namin ng kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya, kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelyido. Noong January 2013, sinabihan kami magkapatid ni KJC Minister Aline Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya concert naman pala. Akala ko yung nasa loob kayo ng kung saan sang tapos maggantahan kayo doon. Hindi naman nagiinom si Kibuloy. Oh, ay salamat po kay Bods Osorio ha. Salamat po sa iyong sa iyong pamember sa ating channel. Maraming salamat po. Punta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid. Iba na yan pag may hapunan ha. Pagkatapos ng hapunan yan, may something yan. Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. Libreng paaral? Tatargetin naman yung pag-aari mo. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Ayun na! Eto na yun! Makakasakay daw kami sa aeroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in. 16 years old. Okay? Pastoral. Sa puntong ito, eto na, pastoral na. Pag ikaw mapasok ka sa pastoral, sigurado ka. Oo, eto na, pastoral na yung pinag-uusapan dito. Kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Ayaw na, 10 oras ng gabi. So may something dito. Makinig natin, magmarites pa nga tayo. Okay. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Siyempre, bago siya eh. Bago siya eh. Kaya siguro, type siya ni Pastor, kaya ganun. Okay? Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isangtipay mo ang sarili mo. Eto, tatanungin ko kayo. Alam ko, maraming babae na nanonood dito. Oo. Privilege ba na galawin yung inyong pagkababae ng hindi mo kilalang animal na tao? Privilege ba yun? Diyan ko lang ng jacket to. Privilege ba yung ganun? Ma'am Lani Rie, shoutout po ha. Alam mo, yung pagkababae, binibigay yun sa tamang lalaki or sa partner mo. Pero kung minor ka, hindi pwede yun. 'Di ba? Hindi pwede yun, minor ka tapos sasabihin mo, privilege. Naku, pasalamat. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ng mga magulang nito. No? Siguro, sa isip-isip pa lang ng magulang, pinatay ka ng Kibuloy. Sa sobrang gigil sa'yo. Dahil yung mga anak nila binaboy mo. Ang hirap-hirap magpalaki ng bata. No? Ang hirap. Tapos ibang tao lang ang mangbababoy. 'Di ba? Okay, shoutout kay kay Tiger 99 2.0. Support po natin 'yan Meron po yang may YouTube channel po 'yan. Yan mismo yung nakapin diyan. Oo, isa po 'yan sa sumusuporta sa ating mahal na pangulo. Ayan i-subscribe po natin 'yan.
syempre, shoutout kay Mardy Brandis. Magandang hapon sa iyo. At kay Alexander Ilag. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, Sana all. So, paano yan? Pag matanda, bawal bang magmasahe? Mag-massage? Bawal ba yon? Ang taga-masahe lang ba yung mga magaganda, medyo sexy, medyo may dating, ganun? Next one, Dukay Vlog, shoutout. Tuloy natin. special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Hindi lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Anong hahawakan? Yung tarugo? Kahit ayaw ng babae, pipilitin nyo. Maganda yung babae, pangit yung pastor. Tapos yung pangit na pastor, namimilit pa. Grabe. Holy Burat. Grabe naman yan. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan. Kay Macho, shoutout. Ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan Maghanda, maligo, mag-toothbrush. K.O. Kumpleto. pa ako mag-blow dry ng buhok. Lito Noni? Lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya. Kasi aamuyin daw niya. Nako, kung alam ko lang yung ganyan noon, ipasok ko si Banang dyan. Oo, si Banang, ay nako. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman, kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Ma'am Hayats, 2mix vlog, shoutout po Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet. Tangina, Palmolive. Ano pala, mahilig pala sila Kibuloy sa shampoo na Palmolive. At lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specifics na The Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilig pa. Sige. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya unahin ko daw sa paa. Paa hanggang umakyat sa itlog, ganun. Okay? Nakinig lang ako habang tinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Gumagalaw na yung kademonyohan ng utak. Yung utak na yan. Sabi nga ni Mikos, yung utak. Yung utak, grabe na yung utak mo, idol. Gumagalaw na. Magiging demonyo. Sige, tuloy natin. Sumunod lang ako sa instruction. Umupo ako na naka-cross legs. Nung tutuloy ko na dapat ang shoutout muna kay Joveniano Lot Chavez. Magandang hapon po. Wag niyong kalimutang mag-like dyan 384 likes natin dyan. Shoutout po sa inyo. Ay, tumayo siya at tumayo siya. umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko. Yun na. Hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Uy. Sabi niya, tumalikod daw ako. Uy! Tumalikod? Diyan mag-iiba si Tore. Diyan magigiba si Tore.
ang bumangga, giba, tama yan, boss. Gago yung mga nag-comment. Sige, tuloy natin to. Pinatalikod na. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos Uy! Sa bagay, wala siyang magawa kasi nasa lugar siya ni Kibuloy. Ito pa, pag may mayamang tao, ganito. Ingat po kayo, ito sa mga babae, lalo na yung mga minor dyan, at yung mga magagandang habulin ng mga pangit, no, na mga manyakis. Okay? Okay lang maging pangit po, wag ka lang maging manyakis. Pangit ka na nga, manyakis ka pang animal ka, mahirap yun, di ba? Ingat po kayo yung iimbitahin kayo sa party, no? Tapos sabay kuno kayong kumain sa labas, ganun. Tapos maya-maya punta ka bahay at tayo ay magsi-celebrate ng ganito ganyan. Ganyan yan. Tapos maya-maya yayain ka manood ng sine, ano ba, Dragon Balls or di kaya ano ba, SpongeBob. Tapos maya-maya dito ka natulog. Dito ka na, ganon. Ingat po kayo sa ganyan. In short, manyakis po yan. Okay? Kasi ganito yan. Kung matinong tao yung mga ganyan or yung mga sinasamahan nyo, dapat nililigawan kayo ng yung nasa proseso ba? Hindi yung biglaan na papahubarin ka na, tatanggalin yung bra. Pag mayamang tao, tapos ganyan yung trato sa inyo, iwasan nyo na po. Oo. Siyempre, maangas yung mga mayaman naman ako eh. Bakit? Ganun yung mga katwiran yan eh. Mayaman naman ako eh. Kaya ko naman, mga ganito, ganyan. Kahit pa babuin ko yan, eh mayaman naman ako. Ingat-ingat po kayo sa mga ganyan. Pero kung matino naman yung pakikisama sa inyo, ay okay yun. Pero ito, sinasabi ko lang to kasi baka may ibang tao pa na magyaya sa inyo na parang kay katulad ni Kibuloy, so iwasan nyo po yan. Okay? Iwasan nyo. Pangit ka na nga, manyakis ka pa, putang inang yan. Diba? hawakan niya ang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy tapos Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikiskis niya ang ari niya sa ari ko. Uso yung kiskisan. Diba? Yun na nga eh. Magaling pala si Kibuloy ito magkiskis. May ano pala to, merong nag-spark. Umi-spark. Kawawa po itong babae na to, no? Talagang binastos, binabo. Yun na nga yung sinasabi ko. At syempre, yung mga anak ninyo, bantayan ninyo. Kasi malay natin, may nakakikilala na siyang yung mga kaibigan na ganyan din mag-isip, ganyan din yung pag-iisip katulad kay Kibuloy. Dapat nakamonitor kayo sa mga anak ninyo. Lalo na yung ganito. Papaaralin kita ngayon. Akong bahala sa pag-aaral mo. Dito ka na sa amin tumira. Hindi mo naman kaano-ano. Ay, ingat ka. Almers Vlog shoutout. At syempre kay Renz Gaming PH shoutout. Ingat ka pag ganun. Hindi mo naman kaano-ano. Ba't parang may hinahabol ka dito sa bata? Papatirahin mo dyan tapos ikaw na magpapaaral. Sino ka ba? Ingat po kayo sa mga ganyan ha. Lumang na yan. Lumang diskarte, galawan, pero marami pa rin nabibiktima sa ganyan. Tura Vidal, shoutout po ha. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Parang yung nakita nyo nga eh, meron nga dun kay teka, may basher ba? Tingnan natin. Hoy! Shout out kay Rodrigo Gatusa, putang ina mo ka. Ha? Lamunin mo yung puki ng nanay mo. Lamunin mo yung puki ng nanay mo. Kantutin mo yung nanay mo, putang ina yung dalawa. Diba? Kasi ikaw, pareho kayo ng pastor mong animal ka. Palain mo hindi ko nakita yung comment mo. Anong binak ko, aba? Ang sabi niya dito, bakit ipakita mo puday mo sa boyfriend mo? May video daw yan. Diba? Rodrigo Gatos, putang ina mo. Yung puday ng nanay mo, lamunin mo.
Tarantado ka. Diba? O, tapos, i-post mo sa social media ang animal ka. Gago ka. Buhay ka pa? Nandiyan ka pa? Sampaling ko yung utak mo eh. Gusto mo pag-umpugin ko kayo ng nanay mo? Tatay mo? Inutil ka pala eh. Pagkatanga mo talaga. Buhay ka pa? Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang... Masilan nga. Out muna yung mga bata dito na nanonood sa atin ha. Kaya iba yung usapan ngayon ha. Medyo SPG po ito. Pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. Ang ginawa ni Kibuloy CR, tumae. Ma'am BPM Squad, ang Hilita, shoutout po. RR James, shoutout. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng ama sa buhay ko. Yan yung yung ginagamit nilang pang-brainwash sa tao na kalooban niya ng ama. Oo, para sa iyo, para maligtas yung kaluluwa mo, para sa anak ka, mga ganun. Pinapaniwala nila. Oo, pinapaniwala nila. 'Di ba? Ako, masasabi ko sa inyo, may utak naman kayo. May utak din si Kibuloy. Gamitin nyo yung utak nyo, huwag kayong magpaluko. Kasi pareho lang kayong tao eh. Nagpapaluko ka sa kapwa mo tao. Nako. Pagkabalik ni Kibuloy, galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ko ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, humiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Aba? Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, wag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan din na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro. Ayaw mo ng round 2. Anong round 2? Ay, nako. Ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis, at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Mahilig talaga siya sa Palmolive, si Kibuloy yan, Di ba pwedeng bareta na Mr. Clean? Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang Eleanor Sumar, shoutout. pastoral. Mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talaga umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng... Dapat magbibigay ako ng idea or malay mo baka sundin ng KOGC or ng kampo ni Kibuloy. Okay, wait lang. Bigyan ko lang to ng jacket. Ang may papayo ko, pagawa kayo ng rebolto ni Kibuloy. Rebolto ni Kibuloy. Tapos dito sa tabi, may malaking puki. Puki ng ina. Kasi yun yung sambahin nyo. Diyan sa kingdom. Sambahin nyo, mag-imin-imin kayo doon. Diba? Mag-imin-imin kayo doon. Yun lang naman masasabi ko. Sa Bullpoint man, binababoy mo na yung yung QGs. Hindi pambababoy yun. Yun na para mas makita nila yung langit. Ayun, para makita nila yung langit. Kayo naman.